Mga kapida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, ito hong nakakabilib. Wala hong preno ng mga tanong, ni Miss Eden Santos, mga kabida, kay ES Lucas Bersamin. Ito po'y patungkol pa rin doon ho sa appointment ni Pangulong Marcos kay incoming Chief PNP Major General Nicolas Torre III, mga kabida. As expected. Okay. As expected yun. Okay. Tinanong kasi ni Eden Santos, ito hong si Bersamin, kung hindi ba po o hindi ba magkaroon po ng demoralization ito hong hanay po ng PNP dahil ho ito hong si Torre po makabida meron pong mga nilagpasang mga mas mataas pa na ranggo sa PNP mga kabida bilang Chief PNP. Okay? Tapos yung isang tanong pa po kung ito ba isang reward mga kabida doon po sa ginawa ho ni Torre Okay? Unang-una yung achievement po niyang hulihin si Pastor Kibuloy. Din pangalawa ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Eto pakinggan muna natin ito hong mga sagot po mga kabida ni Lucas Bersamin o Executive Secretary Lucas Bersamin. Den Santos, Net 25. Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya? Bakit naman? Dahil kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa hanay? Palagay ko naman hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the Commander-in-Chief or what the President desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo, yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan, But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because, it was not an easy decision on the part of the President. He considered, to my recollection, 5 names. And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory rank, the stars. Ayun po. Grabe naman po itong si Eden, mga kabida. Okay, himay-himayin po natin ito hong mga sagot po ni ES Bersamin doon sa mga tanong. Unang-una, yung tanong po kung wala pa pong hindi ba po magkaroon po ng demoralization ito hong PNP dahil ho maraming binaypass ito hong si Torre, mga kabida, na mga opisyal ng Philippine National Police na mas mataas pa yung ranggo, Okay, meron pong Lieutenant General dyan I think parang 3 ata, mga kabida. Okay, mas lamang lang po itong si Torre in terms of seniority, kasi mas senior daw siya mga kabida. Sabi po sa balita, mga kabida. Kung pagbabatayan po natin yung seniority, tama yung ginawa po ng Pangulo, Pero kung pagbabatayan natin yung mga ranggo, mas mas may mataas pa na ranggo diyan po sa PNP, May Lieutenant General diyan, mga kabida, parang ito hong si Acobo, Lieutenant General ata ito, Pero nilagpasan po, mga kabida. Okay? Now, sagot po ni Bersamin, wala naman daw. Professional naman daw itong PNP, mga kabida. Pangalawa po, dahil sa kanila pong pagiging professional po, mga kabida, naiintindihan po nila ito hong discretion po ng Pangulo, na mamili kung sino yung itatalagang Chief PNP. Okay? Now, dito ho sa pangalawang tanong, kung ito bang ginawa ho ng Pangulo kay Torre ay
reward po niya ito doon po sa kanya hong pagsunod, ano, mga kabida, sa utos. Doon po sa mga accomplishments, ano, ng general. Unang-una po, mga kabida, kung titingnan po natin yung achievements po ni PNP o incoming PNP Chief Nicolas Torre III, yung palang paghuli po kay Pastor Kibuloy, napakalaking ano na yon, bagay, mga kabida, no? Okay? Tsaka pangalawa, ito hong kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, napakalaking bagay po yun. Napakalaking accomplishments po yun, mga kabida. Mantakin nyo, dating presidente po ng Pilipinas, hinuli po, ano? Okay? Wala kong ibang nakagawa niyan. Si Torre lang talaga, ano? Mga kabida. Okay? And of course, hindi po gumalaw si Torre, hindi po niya gawin yun kung walang utos mula sa nakakataas po sa kanya, no? Mga kabida. Okay? Hindi ho yan katulad ng mga ordinaryong kriminal, ano? Na basta-basta na lang pong hulihin kahit na hindi po sumangguni po sa nakakataas po, mga kabida. Kasi trabaho po yan ng pulis, ano? Pero yung kaso po ni Digong, special case po yun, ano? Dating presidente po ng Pilipinas. Kailangan mo talagang magkaroon po ng basbas kung pwede bang hulihin yan, ano? Kahit na po meron pong dokumento daw nanggaling sa ICC, mga kabida, okay? Hindi naman pong ipinakita dun daw sa dating Pangulo, ano? Mga kabida. Okay? Now, yun. Ang sabi po ni Bersamin, lahat naman daw promotion, may reward man talaga daw yun, ano? Pero, nagbabase pa rin daw ang Pangulo dun po sa merit. Mas kino-consider pa rin niya yung merit, ano? Siyempre naman, merit yung pagkahuli po kay Kibuloy, ano? Yung kay Duterte, merit din yun, ano? By the way, ito pong post po ni Keep It True, mga kabida, meron pong 11,800 reactions, 1.2 comments, ano? At saka 633 shares. Okay? Dito ho tayo sa comments. Dami hong nag-comment ho dito, ano? Ito, maganda, Boyet Duro. Ito yung kanyang sinabi po, mga kabida. Torre has been instrumental in two harassments of these admin's political enemies. One is on KOJC siege and two on FPRRD's unlawful arrest. So expect this admin to harass more political enemies with the appointment. This appointment is not based on merits, but a reward for diligently following the unlawful order. Maganda yung point niya, no, mga kabida. Kasi ito hong si Torre po, may perception kasi, mga kabida, na manghuli po na walang warrant of arrest, ano? Just like yung sinabi po niya na sa isang video na pwede dang hulihin yung mga suspected criminals kahit na walang warrant of arrest. Sasabihin lang daw dun, mga kabida, sa arrested person na may warrant ka at yung warrant mo andun sa police station. Pwede ba yun? Parang ganun. Okay. So, yun po, ano? So, ang dami hong nag-expect na si Torre ang mapipili po ng Pangulo, ano? Kasi yun nga eh. Kasi dahil dun sa kanyang ginawa hong extraordinary arrest. Mantakin nyo, dalawang mga high value figure. Okay? Ito hong si Kibuloy at saka si FPRRD, dating Pangulo po ng Pilipinas. Kahit na po pinotakti po, mga kabida, ng reklamo at saka kritisismo ito hong si Torre dahil yun nga, kung pagbabasihan po natin yung committee report po ni Senator Amy Marcos ng Committee on Foreign Relations po, mga kabida, no? Na marami hong paglabag doon po sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, hindi ho binigyan ng due process, nilabag yung kanyang karapatan, at maging yung provision po, ano, ng Rome Statute ay hindi ho nasunod, ano, mga kabida. Pero okay lang po because ito yung naging reward sa kanya. Okay? Yung pag-appoint po kay General Torre bilang Chief PNP po, mga kabida. Hindi na po bago po ito, ano? Hindi po
nasorpresa yung mga tao dito ho sa appointment kasi inaasahan na po ito mga kabida. Okay? So ang tanong lang po dito mga kabida, at sana hindi ho mangyari kung ano yung ginawa ho ni Torre nung siya po ay CIDG chief pa po kung saan po may perception nga na lumalabag po sa batas mga kabida, perception hindi po definite, perception lang po na lumalabag daw siya sa batas baka daw gagawin naman daw niya ito ngayon, lalong-lalo na po ngayon na siya po ay CPNP, mga kabida. Okay? So, aabangan na lang po natin yan kasi unang-una po, hindi pwedeng gawin yan ni Torre. Kasi si Pangulong Marcos po, mga kabida, kailangan ng magandang imahe po ng pulis. Kasi magre-reflect yan sa kanya administrasyon. Kung bad image ang PNP mga kabida under the watch of Police Major General Nicolas Torre III, magre-reflect yan dun po sa imahe po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang habol po ngayon ni Pangulong Marcos po mga kabida, kahit man lang aangat yung kanyang trust rating okay? Para po pag baba po niya sa pwesto po mga kabida at least hindi masama yung kanya trust rating. Okay? Meron pong pag-angat po mga kabida. Alright? So, ako, para sa akin, malabo. Mas mag-ingat ito si General Torre po mga kabida sa kanyang magiging actions po ngayon. Kasi volatile yung sitwasyon po ni Pangulong Marcos Hindi yung katulad nung first term po niya, Okay? Na kahit anong gawin po ng PNP, walang pakialam po si PBBM. Pero ito ngayon, hindi. Kailangan mag-ingat ito si Torre sa kanyang mga actions. Lalong-lalo na po sa pagpapatupad po ng batas. Kasi gaya ng sinabi ko po, magre-reflect ito mga gagawin po ng pulis, mga kabida, doon po sa imahe po ng Pangulo. Okay? At mas lalong mahihirapan ang Pangulo pagdating sa 2028. Kasi meron lang talaga yung manok, mag-i-endorso yan, mga kabida. Kung hindi maganda yung performance po ni Torre bilang Chief PNP po, mga kabida, mahihirapan talaga ito si PBBM. Magbabackfire yun sa kanya, Okay? So, magdasal na lang po tayo na sana maganda yung kakalabasan po, sa pagiging Chief PNP po ni Torre, mga kabida, At aasahan po natin na susundin kung ano yung sinabi po ng batas, Yan po sa panghuhuli po ng mga kriminal at lumalabag sa batas, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.